kasalanan, aming inilalatag ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Bigyan niyo po kami ng mga sariwang revelasyon. Patawad po sa aming mga kasalanan, kakulangan, kahinaan dahil alam namin you have the unconditional love towards us. At salamat dahil kayo ang naglagak ng pag-ibig sa bawat isa. At nawa matunghayan namin ang bagong kapahayagan buhat po sa inyo. At ano po yung mga pwede naming mapulot na praktikalidad sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Now, unconditional acceptance, I would like to share to you, ito yung pwede nating i-reflect sa oras na ito. Ano ba ang pwedeng ibigay ni Jesus? Jesus gives an unconditional acceptance and love to all people. Kaya sabi ko kanina, yung introduction ko kanina, tayo naman, hindi naman lahat ng tao tinatanggap natin. Mostly, ang tinatanggap natin talaga ng buong puso minsan sa tahanan natin, yung mga taong tinatanggap din tayo. Yan naman talaga ang naturalesa eh. Sa isang tao, ang tinatanggap mo, welcome mo sa bahay mo, sa sarili mo, sa buhay mo, yung mga taong katanggap-tanggap ka rin naman. But Jesus is different. Jesus, unconditional acceptance for all people. Inilatag niya yung kanyang unconditional acceptance, yung kanyang pag-ibig para po sa lahat. Di ba tayo mga mananampalataya, minsan nagkiklaim tayo na sa atin lang talaga ibinigay ng Panginoon yung promise. Alam niyo, napakaraming tao sa Bible, when you read the gospel, the four gospel, and even Paul, pag pinag-aralan niyo yung karakter ni Jesus Christ, ang dami naman niyang ginawa ng milagro, hindi lang sa mananampalataya. And believers are always claiming, sa amin lang may milagro si Jesus. Pag binasa natin ang full gospel, makikita natin dito, napakarami pong mga tao hindi naniniwala kay Kristo Jesus. 38 years niya may sakit eh. Wala siyang kamalay-malay, pinagaling siya ni Jesus Christ. But he has no faith. Pero miracle happened. That's why Jesus, there is an unconditional acceptance. The next slide. Umpisahan ko sa 4. Ito kasi yung panahon na si Jesus Christ, from John chapter 3, si Nicodemus na-encounter niya. Remember, Nicodemus was a Pharisee. Para na-curious si Nicodemus, pinuntahan niya one night si Jesus Christ, tinanong niya. It's all about yung paghahari, the kingdom of God. And Jesus Christ was telling to Nicodemus, unless a man be born again, you will not be in the kingdom of God. Yan yung isang bagay na ipinangaral niya kay Nicodemus. And then after that, kumalat na sa mga Pariseo yung katuruan ni Kristo Jesus at maraming sumusunod na kay Jesus Christ na mga Hudyo. Diyan sila na alarma, yung mga Pariseo. Kaya itong tagpo na ito, Jesus and his disciple decided to go back to Galilee. Pag tinignan natin yung mapa, medyo malabo siya. No? Explain ko lang sa inyo. From Jerusalem to Galilee, it's almost 40 plus 40 miles. Parang gano'n ang distansya. Almost 90 miles away from Judea to Galilea. But they have to come to Samaria. And that time, talagang maraming sumusunod sa kanya. Ang gusto ng mga Pariseo sa kanya ay hulihin at ipapatay. Kaya nag-decide si Jesus Christ bumalik sa Galilea. And Galilea was, ito yung tinatawag na hometown nila sa pagmi-ministry. Galilee, Sea of Galilee, di ba? Malapit sa dagat. Diyan siya maraming na-ministry sa Sea of Galilee. Kaya pag ganun si Jesus Christ. But of course, ang sabi rito, sa verse 4 ko umpisan, now he had to go through Samaria. Yan. Now he had to go through Samaria. Bakit ganon ang sabi? Sumulat nito si John the Beloved. Bakit ganon ang sulat ni John the Beloved? Para sinabi si Jesus Christ, kailangan dumaan sila sa Samaria. There is something deeper that we can learn from the gospel about Jesus Christ. Ganyan naman talaga ang mga sulat sa gospel. You have to know deeper and deeper. Otherwise, kung di mo naman talaga hinukay, hindi mo malalaman. May madidiscover na mas malalim pa doon. And the Gospel of John is one of the greatest talagang, pag sinabi rin sa John chapter 1, di ba sinabi, the Word became flesh, and the flesh became man. It was Jesus Christ. The law comes to Moses, but the grace and the truth comes from Jesus Christ. And that is the Gospel of John. Ipinapakilala si Jesus talaga na siya yung talagang anak ng Diyos. Now, they have to go through Samaria. Why? Because yung mga ninuno nila, no, yung mga ninuno nila mga Israelita,
nung panahon nila, pagka pupunta sila ng Galileo, tatawid sila dito sa baba, vice versa, hindi po sila dumadaan sa Samaria. Meron silang malaking pader na hidwaan. Bakit? Noong unang panahon kasi, yung mga hari, nung mawala ang mga hari, ang Babylon at ang Assyria, sinakop nila ang Israel. Now, the kingdom was divided into two. Nahati yung kaharian ng Israelita nung araw. Napunta sa south and north. North, itong bandang north, yung nasa taas, from Galilee to Samaria. Sinakop ang mga Israelita. Now, naiwan ngayon itong bandang Judea. Judea was the main Jerusalem. This is the south kingdom. The north kingdom was consist of 10 tribes, 10 tribu yan. Now, nangyari kasi nung nasakop ng mga Assyria at saka Babylon, itong Samaria, they were Palestinian eh. Sakop nila yan. Nag-inhabitant ngayon itong mga Babylon, nagpatira sila ng mga kalahi nila doon, at yung mga remnant na iwan ng mga Hudyo, nagsipag-asawa ng ibang lahi. Okay? I would like to explain to you bakit kailangan yung iba, yung mga ibang Hudyo, hindi sila dumadaan ng Samaria, they went through the cross Jordan River, kasi detour sa kanila yung Samaria. Even they are talking with the Samaritano, sa kanila sa Arabic, mamno, haram, masama, bawal. Because yun yung kanilang kinaugalian. Sabi nila, kailangan silang sumamba rito sa Jerusalem. Diyan sa Samaria, hindi pwede. Kasi mga traitor sila. They were traitors. Yan yung kanila. Kaya ito naman, naglakbay si Jesus Christ, pabalik ng Galilea, they have to go through Samaria. The next verse. Ito yung mga highlighted dito eh. Yung kanyang encounter dito. The next verse saying, When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Now, napagod si Jesus Christ. Imagine natin, 40 miles from Judea going to Samaria. Pagod na. Maybe 2 days silang naglakbay. Wala naman sasakyan ng araw eh. Napagod si Jesus Christ. And Jesus Christ sat on that well. While sitting on that well, syempre, napagod ang Panginoon, merong isang Samaritanang babae, biglang dumating. And it was at 12 noon that time. 12 noon, ano ba ang meron sa 12 noon? Di ba katanghali ang tapat, napakainit? And so that Samaritan woman, yung Samaritan woman, pumunta siya rito para mag-igib ng tubig. Siyempre, pangangailangan nila. Na-encounter niya si Jesus Christ. Anong pasok ni Jesus Christ? Ang ganda ng pasok ni Jesus Christ. Niyo, a very simple, will you give me a drink? Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Siguro yung babae nag-iisa, ang question mark natin, siguro ang dami nagtatanong nga nito pag may Bible study, bakit katanghali ang tapat yung babae pumunta? Usually nag-iigib sila, yung walang araw, hindi mainit. Maybe early in the morning, maybe sa gabi, kasi malamig. But dito, 12 noon. Dalawang bagay ang pwede natin maisip. Siguro yung babae ito, walang gustong makasama. Di ba tayo? Pagka dumating tayo sa punto sa buhay natin minsan, ba't kaya ayaw akong ang mga kasama ko, lagi akong kasama? Ay baka may problema sa iyo. Pangalawa, gusto niya mapag-isa. Kasi baka yung mga kasama niya, puro chismis lang ng chismis. Habang mag-iigib sila, puro chismis lang naman. Wala naman akong nakita sa mga to. No? Dalawang bagay, makita natin. Or else, she was treated as sinner woman. Ganyan naman talaga ang paligid natin. Kapag ang tingin sa atin ng mga kapwa natin ay makasalanan, marumi, no? Walang mahihita sa iyo, ganyan talaga, lalayo ang kanila. And that Samaritan woman, nag-iisa siya, mag-iigib siya katanghali ang tapat. And Jesus Christ, nagsabi sa kanya, "Will you give me a drink?" Pwede mo ba akong bigyan na maiinom? The next verse, ito yung sagot. Tingnan natin yung conversation. Anong sagot ng Samaritana? The Samaritan woman said to him, tingnan nyo, sabi niya, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Distinguished kaagad ng babaeng Samaritana ang katauhan nitong humingi sa kanyang tubig. Hindi niya kilala si Jesus Christ, but the only thing in her mind, in her eyes, Hudyo ito. And they were also Hudyo, Na-distinguish niya kaagad na ano niya. Parang tayo, di ba? Ito Bisaya, ito. Ito Batanggenyo, ito. Ito Kapampangan, ito. Na-identify kaagad natin. Kanina, nung papunta ako rito, ako unang-unang nagbukas ng gate. No? Pagbaba ko doon sa sakyan ko, nakaganito na akong damit eh. May lumapit sa akin, isang babae. Sabi niya, "Kuya, kayo po ba yung taga-Lim de Mesa?" Taga-Lim de Mesa ba ako?
Mukha pala. Tinignan ko ngayon mga nagda-driver ng mga karo. Tama, pareho ng uniform ko. It's the same. The same, mga kapatid. Tama? Because ang nakita ng babae, yung panlabas na katangian nitong si Jesus. Hudyo eh. The same for us. Kaya pwede po kayo magpa-booking sa akin pagka meron kayo. Nautuloy ko, ang sabi niya, so nakita natin kagad yung malaking pader na in-establish itong babae. May pader kagad eh. Hudyo ka, Samaritana, kung bakit ka sa akin hingi ng tubig. Di ba? Hindi mo ba alam na bawal yan sa atin na makipag-usap ang isang lalaki? Alam niyo sa Arabic, adapted itong ganitong ugali. Ang tagal ko sa Kuwait, di ba? Yung mga asawa nilang babae, pag naglalakad sila sa kalye, hindi nila kinakausap yan kasi takip na takip yan eh. Kaya pag nabangga mo yan, ako lagot ka. Bawal sa kanila yan. Hindi kausapin ng asawa. Kaya may isa yung mga Arabo, nauuntog sila dun sa pintuan kasi dudugo yung ano eh. In a rabbinic law, sa lumang tipan ganun po. Lalo pagka sila ay mga punong pare. May masasalubong silang babae, iniiwasan nila yan. Because bawal sa kanila. Nakita niyo yung legalistic nila? Itong Samaritanang babae na to, yan yung naka-establish sa kanyang pananaw, sa kanyang pananampalataya. Ganyan. Now, the next verse. Isagot ni Jesus Christ, ang ganda. Sabi niya, if you knew the gift of God, kung alam mo lang kung ano ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos, and who it is that ask you for a drink, at kung sino itong humihingi sa iyo. Parang interpretation, ganyan talaga eh. Sabi niya, you would have asked him, and he would have given you a living water. Biglang na-turn ito. Ang sabi ng babae kasi rito, before itong verse na ito, ang sabi niya, magbibigay kasi ng tubig sa akin, saan kayo kukuha ng pang salok, no? Wala man lang kayong pansalok. Parang ganyan ang sinasabi ng Samaritana. 100 deep, yung well na yun, 100 deep. Yung lalim po, malalim talaga, 100 feet. So can you imagine, ang sinabi ni Jesus Kristo, kung alam mo lang kung ano yun ay pagkakaloob ng Diyos, marahil ikaw ay hihingi sa akin at bibigyan naman kita ng tubig na nagbibigay buhay. Now, yung living water naman, pag tinignan natin, yung mga Samaritana, meron din sila naman mga paniniwala, living water, buhay. Buhay talaga ito. Now, the next verse, ang sagot ni Jesus Christ, everyone who drinks this water, tinuro ni Jesus Christ yung balon. Tinuro niya yung balon, sabi, everyone who drinks this water will be thirsty again. Sino man uminom sa balon na ito, ngulit-muling mauuhaw lang. Siyempre, kung ikaw yung babae, ano kayo sinasabi nito? Yung ibibigay niyang living water. But, verse 14, but whoever drinks, sabi rito, the water I give them will never thirst. So may conflict. Kung tayo yung babae, Samaritana na babae, siguro mag-iisip tayo, ano kayo sinasabi nito? Na yung bibigay niyang tubig sa akin kapag ininom ko yun, hindi na ako mauuhaw uli. Samantala ako, araw-araw nga ako nag-iigib dito pampaligo ng aking mga pamilya o inumin ng mga pamilya. Tapos biglang isasabihin sa akin itong Hudyo na ito, kapag binigyan ako ng tubig na nagbibigay buhay, pag uminom ako nun, hindi na ako mauuhaw kailanman. Napakalinaw, nasabi ni Jesus Christ. Bakit? Indeed, sabi ni Jesus, the water I give them will become in them a spring of water welling up to the eternal life. Ang explanation, sabi niya, pagka uminom ka ng tubig na ibibigay ko sa iyo, para siya magiging balon o batis dito galing sa puso mo, aapaw yan continuously, and you will never, never thirst again. Ang ganda ng term ni Jesus Christ, di ba? Tingnan niyo, ang pinag-uusapan nila unang-una, physical water. Tama? Ba't biglang nakambyo ni Jesus Christ ngayon doon sa living water? Which is, ang attention naman ng Samaritano woman, doon sa balon na kanyang iniigiban araw-araw. Hindi talaga maintindihan. Pwede rin naman katulad ni Nicodemus, hindi maintindihan ni Nicodemus, ang sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. Ano sagot ni Nicodemus? Ang laki-laki ko na, paano pa akong babalik sa sinapupunan ng nanay ko? Parang nagbukas ka ng isang libro. Halimbawa, nagbukas ako ng isang page sa Bible, sabihin ko sa inyo, please turn your Bible into John chapter 4, at kayo naman nabuksan nyo doon sa 1 John. Di ba? Anong point ko rito? They are not on the same pages. They are not on the same position para maunawaan ng Samaritana.
Now, pag tinignan natin si Jesus Christ, napakahusay talaga ni Jesus Christ. Ito-turn niya yung usapan doon sa tunay na pangangailangan ng babaeng Samaritana. Sabi niya, hindi yan ang tunay na pangangailangan mo. Tayong lahat dito, mga kapatid, paano natin na-encounter si Jesus Christ personally? Di ba iba-iba naman? Iba-ibang parte ng buhay natin. Marami sa atin. Na-encounter natin ito si Jesus Christ. Just like a Samaritan woman, we are in a situation, bigat na bigat tayo talaga. O praise God naman, nandoon tayo sa sitwasyon na tayo prosperity, nasa prosperity tayo ng buhay natin, na-encounter natin si Jesus Christ. Praise God. Okay yan. Pero usually naman talaga, katulad ng Samaritan woman they have to live. Yes. Future natin, inaalala natin. Financial. Yung mga anak natin, paano natin mapapalaki yan. Yan Yan yung ating mga needs. Longing natin lahat yan. Hindi masama yan. Pero behind that longing sa ating mga pangangailangan, meron tayong kauhawan pa rin, mga kapatid. And that is Jesus Christ lang. Just like a Samaritan woman. Aminin man natin sa mga sarili natin sa oras na ito. Hindi natin maitatago yung longing natin. We need each and every one, Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Ang linaw ng sabi niya, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Di ba tayo namang lahat gusto natin yung talagang instant minsan yung walang kapaguran. Nakamit mo yung kayamanan mo, walang kapaguran, biglang dumating, biyaya, swerte, no? Sabi, swerte, lucky ako. Ganyan tayong tao, gusto natin yan. Walang paghihirap. Pero dito, ang sinasabi ni Lord, kapag humingi ka sa akin ng tubig na nagbibigay buhay, hindi ka na kailanman mauuhaw. And what is that thirst? Ano ba yung kauhawan na sinasabi rito ni Jesus Christ? Tingnan natin, turn natin. 15 verse. The woman said to him, meaning kay Jesus, sumagot siya. Kasi personal encounter ng babae kay Jesus Christ. Ang sabi ng babae, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Ang ganda na sabi ng babae, o sige nga sir, yung inaalok mo sa akin, bigyan mo nga ako para hindi na ako mag-igib dito araw-araw, para hindi na ako mapagod, kung yun pala ang benepisyo para sa akin, ibibigay mong tubig. Kita niyo, siya nakapokus. Sa mga araw-araw na pag-iigib niya, baka ang iniigiban pa nito, yung mamaya makikita natin, sino iniigiban niya ng tubig, araw-araw, pumupunta siya doon. Kasi yun ang kailangan niya Sabi ni Jesus Christ, the woman said to him, Sir, give me this water para hindi na ako mapagod. Anong sabi nga ni Jesus Christ? Again, he was twisting yung pag-uusap nila doon sa kanyang kaisipan lang. Tingnan natin sumunod. He told her, ang sabi ni Jesus Christ, tingnan niyo, biglang kinabi ni Jesus Christ, go, call your husband, and come back. Siguro kung ikaw yung Samaritana mo ba, paano niya nalaman? May asawa ako. Very strange. Wala naman nagsabi kay Jesus Christ, may asawa to. Sumunod, 17. Ang sabi ng babae, tama po kayo, I have no husband. Sabi niya, I have no husband. She replied. Sabi ni Jesus, yes, you are right. Bakit sabi niya? When you say you have no husband, bakit? Kasi pinatatawag niya, di ba? Pero ang sabi ng babae, wala po akong asawa. The next verse. Ang nangyari kasi rito, pinatawag yung kanyang asawa. The fact is, sabi rito, you have had 5 husbands. Ang sabi ni Jesus Christ, totoo, wala ka asawa. 5 na nga ikinasama mo. At itong present na kasama mo, hindi mo asawa. Kita niyo, huling-huli siya doon sa lambat. May lambat si Jesus Christ Merong siyang lambat na nilatag. Huling-huli, mismo sa bibig ng babae, na patunayan, and the man you now have is not your husband. Tama yung sabi niya, wala po ako asawa. Hindi naman na detalye dito, yung 5 napangasawa niya before, nabiyuda siya, namatay, nag-asawa ulit. Kasi mga during Israelita talaga niya, pag namatay, napapangasawa ng susunod na kapatid, so forth and so on, kapag hindi ng anak, ganon. Malay ba natin kung ano nangyari talaga sa babae ito? Bakit nagpalit-palit siya ng lalaki? Why? Because maybe this Samaritan woman, she is longing for someone who taking care, loving her, true, no? Yung mamahalin siya ng totoo,
Sa pang-anim, ito yung nakakasama niya ngayon. At sabi rito, what you have just said is quite true. Totoo talaga yan. Nung araw kasi, pag maraming asawa ang babae ng panahon nila, makasalanan ka. Kaya makikita natin yun. Kaya pala nag-iisa siyang mag-igib doon. Ito ang dahilan. Maraming babae, mababaw ang lipad kalapate ang tawag sa atin. Kaya pala, ito yung kanyang issue. Now, Jesus Christ is trying to get into the truth, yung totoong issue dito sa babae ito na ano ang tunay na pangangailangan niya. Parang tayo, parang ako, lahat tayo dito ganon. Akala natin, sapat na yung buhay natin yan, na okay na yung mga anak natin, lahat, nasa magandang kalagayan. Akala natin, sapat na lahat yun. May kayamanan ka na, pwede na akong mag-retire, pwede na akong mamatay, kasi maayos na ang buhay ng mga anak ko. Akala natin yun na. Pero mga kapatid, ang isang katotohanan, meron pa rin tayong kulang at kulang sa buhay natin. At si Jesus lang po ang pwedeng magbigay niyan, pwedeng magkaloob sa mga puso natin, yung para umapaw na parang tubig na batis po. And that is Jesus dito sa Samaritan woman. The next verse. Sabi ng babae, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Sawari ko po kayo isang propeta. Kita niyo ang conversation nila. Kasi na-turn nasundot, na-prickles yung kanyang puso. Paano nalaman, iniisip ng babae, na pang-anim na itong kinakasama ko. First time ko itong na-meet. Sabi niya tuloy, sawari ko po propeta kayo. Bakit gano'n pumasok sa Samaritana? Kasi alam nila, ang propeta, he is the spokesperson of God. Someone that can reveal, i-reveal kung ano yung meron sa buhay natin na walang sino man makakita. Ako, hindi ko alam ang laman ng puso niya po. Pero si Jesus Christ, individually, lahat tayo, alam niya yung laman ng puso natin. And that is Jesus Christ. Ang pinagmalaki pa ng babae, Samaritan, sabi niya, yung mga lahi, ninuno namin, our ancestors worship on this mountain, Gerizim, doon sa Samaria. And then sabi niya, but you are the Jews. Sabi niya, worship in the place where we must worship in Jerusalem. At kayo mga Hudyo, sinasabi niyo, doon lang dapat tayo sumambang lahat sa Jerusalem. Grabe, Grabe yung Parang sinasabi rito ng Samaritana woman, may theology kami pinag-aralan Itutusa sabihin mo sa akin ngayon, yung tubig na yan na magbibigay ng buhay. Maraming ganyan, mga theologians, i-insist nila. Pero dito sa inaaral natin, si Jesus ang sentro. Tingnan natin, paano tineturn unti-unti ni Jesus Christ, yung talagang pangangailangan ng Samaritana. It's not just the physical or literal na pangangailangan ng Samaritana. There is something deep in her heart na ang pwedeng gumamot, ang pwedeng magtapal doon, si Jesus lang po. The next verse. The woman said, eto na, kasi naano na siya Ang bago itong verse na ito, alam niyo po, iniwan ng babae yung kanyang banga. Yung araw-araw na iniigiban niya. So lumilitaw dito, di ba talaga, ang pinag-iigib niya, yung kanyang kinakasamang lalaki. Kasi kultura nila yun Pagka binasa mo nga ito yung buong chapter nito, ang sarap ng mga lalaki ng araw, sa totoo lang. Yung mga tayong mga lalaki po, wala na sa bahay ka lang, hilata ka lang, tapos iigiban ka lang, asawang babae, o ligo ka na, darling, sweetheart, ligo ka na, andyan na lahat. Ganon ang kultura nila. Babae lahat ang kumikilos. Kaya naman pala si Jesus Christ, pinuntahan niya ito, na ang mga Hudyo hindi nakikisalamuha sa mga Samaritana. And Jesus Christ was breaking that big wall, yung malaking pader na nakaharang para sa kanilang relationship. Tinawid po ni Jesucristo, giniba niya yun. Hindi. Ang tanong, sino-sino ba sa atin dito ngayon ang mas Samaritana natin sa buhay? Kapatid, ikaw, tatanungin kita, sino ang Samaritana mo sa buhay? So, simulat sa pool, meron kayong gap. Lalo na pag galit natin ng tao, di ba? Hindi ko papatiin niya. Next year, lalong hindi ko babatiin yan. Si Jesus Christ, kita natin. The woman said, I know that the Messiah, yung Kristong darating. Alam niya meron silang theology, is coming. Sabi niya, darating yung Messiah, yung tagapagligtas. When He comes, pag dumating siya, He will explain everything to us. Ayan. Expectation ng babae sa Samaritana, may alam din talaga sila, na someday, darating ang tagapagligtas, yung Kristong inaakala nila. But then Jesus declared, sabi ni Jesus, first time in the gospel, in the Bible, makikita natin ito. Nagpakilala si Jesus Christ po. Kaya napakaganda ng gospel
It's all about, yung writer nito, si John the Beloved, gusto niyang iparating sa mga bumabasa dito, sa atin ngayon, mga nakikinig, gusto niya iparating talaga, itong si Jesus ang talagang kailangan ng sino man. Ang sabi niya, the one speaking to you, I am He. Sa Tagalog, yung sinasabi mo Mesiya, yung tagapagligtas, eto na, kausap mo, nasa harapan mo. And Jesus Christ revealed Himself that He is Christ. Sa buhay natin, di ba? Ang Panginoon naman talaga ang nagtanim sa puso natin for seeking Him. Yung longing natin, yung pangungulila natin, ang Diyos talaga ang nagtanim. Why? For seeking God talaga. Para tayo magkaroon tayo ng paghahanap. Uhaw. At yan ang, kailangan pa ba magpakilala si Jesus Christ? Dito, Antimano talaga nagpakilala kasi tineturn ng babae pilit doon sa kanilang ninuno. Si Jesus Christ naman, hindi, eto na ako. Dumating na ako eh. And she was expecting, paparating pa lang. Pero si Jesus Christ, I am He in your front. I am the Christ, the Messiah. Ako na ito, yung tinutukoy mo. Ito na, pinapaliwanag ko na sa'yo. Ang lahat ng bagay na pwedeng maganap sa buhay mo, pagbabago. The next verse. Di habang nagpapakilala si Jesus Christ, ito ngayon ang senaryo. Naintindihan kaya na Samaritana yung sinasabi ni Jesus Christ. Biglang dumating. Just then, His disciples returned and were surprised to find talking Jesus Christ with a woman. Kasi bumili silang pagkain sa bayan eh. So tingnan natin yung senaryo, yung insidente. Hindi ito isang aksidente lang o coincidence na nangyari dito sa balon. Yung balon pong yun yung balon ni Jacob nung siya ay may mga anak na 12, inaalay niya yung kay Joseph the Dreamer. Kaya mahalaga para sa mga Samaritana yung balon na yon. Sinasamba nila yon, holy sa kanila yon. Kasi promise yung kay Jacob through Joseph. Mahalaga sa kanila yon. Now, biglang dumating yung mga habang nakikipag-conversation si Jesus Christ. Ano sabi rito? Wala nagtanong kung bakit nakikipag-usap. Alam niyo, bibigyan ko ng konting joke lang to Sabi siguro ng mga disciples, bakit nakikipag-usap ang guro, ang Panginoon sa isang Samaritana? Nagchismisan sila, di ba? Ang sabi ng isa, nagkakakrush din pala si Jesus, nanliligaw. Why? Because Isaac, Jacob, papaano nila napangasawa yung kanilang mga nililigawan nun? Because of the well. Nung panahon kasi nila, doon mo matatagpuan yung iyong fiancé. And they were thinking, nako, nanliligaw din pala si Jesus. Pwede. Yun ang nabuo sa isipan ng mga disciples. Kasi si Isaac, lumapangasawa niya itong kanyang asawa, sa balon po sila nagkakilala. Si Jacob, ganoon din kay Rebecca. No? Nakisuyo sila, nag-igib. Kaya na, set in his mind, yung mga disciples, bakit nakikipag-usap itong ating Panginoon? But no one asked. Walang nagtanong na nagsabi kay Jesus, Panginoon, ba't nakikipag-usap po kayo dyan sa Samaritana? Di ba alam naman nyo ang bawal sa atin yan? Yung kanilang mga culture, yun talaga ang sinusunod nila. But then they were surprised. Sabi rito, what do you want? Or why are you talking with her? Ang sabi nila kay Jesus. Kumain na kaya ang Panginoon? Sabi nila. Kasi may dala silang pagkain Yung mga susunod na verse pa rito, pag tinignan natin, sabi ni Jesus, may pagkain ako na hindi kayang kainin ninyo. Sabi niya. And that is the will of God. May pagkain si Jesus Christ na hindi katulad ng pagkain na kailangan ng katawan natin. Ibig sabihin ni Jesus Christ, spiritually. And even the Samaritan woman, spiritual yung kanyang tinuturo. Yung dito galing sa loob, sa puso, mga kapatid. Hindi yung literal na flesh lang natin, kundi dahil galing dito sa puso. Spirit, water ang sinasabi ni Jesus Christ. The next verse. Then, leaving her water jar, ito yung surprise. Iniiwan biglaan ng babae yung jar. Sabi rito, the woman went back to the town and said to the people, eto na. Nag-testify na po yung babae, di ba? Punta siya sa barangay niya. Sabi niya, come, see a man. A very familiar words tayo dyan sa Bible pag nakita na, come and see. That is the word of Jesus Christ lagi. Dito pa nakikita natin, na-turn ngayon, ito ng babae nagsasabi, nagte-testimony na siya sa kanyang mga kabarangay, kalahi na, come and see a man. Hali kayo, tingnan ninyo yung taong ito. Ang sabi rito, the man who told me everything I did. Kanina ang sabi niya, sawari ko po'y propeta kayo.
Sawari ko po yung propeta kayo. Tingnan nyo, yung kanilang conversation, nag-turn into a faith. Yung kanilang paniniwala, na-turn, ito na kaya ang Kristo. Ang sabi niya rito, could this be the Messiah? They came out of the town and made their way toward Him. Nagpatotoo yung babae. Ano ba nangyari sa kanya? Di ba? Encounter lang? Tokes lang? Yung jar na kanyang bit-bit lagi, araw-araw, yun yung buhay niya, mga kapatid. Buhay niya na yun eh. Pag wala silang tubig, mamamatay sila. But then dito sa senaryo na to, leaving her water jar, iniwan niya doon sa harapan ni Kristo Jesus, and then she went to his hometown and testifying yung yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Walang prayer of acceptance, mga kapatid. Kaya yung title natin, Unconditional Acceptance, mga kapatid. Kung yung mga disipulo ang iniisip na, siguro kung kasama tayo ng mga disipulo, parehas din tayo iniisip, bakit nakikipag-usap yung guro natin? Bakit si pastor nakikipag-usap dyan? Alam naman natin, bawal yan. Just like Jesus Christ, pag tinignan natin, there is nothing between kay Jesus Christ, whether you are, yung kulay mo, yung lahi mo, kay Jesus Christ, wala po. Tanggap niya lahat. Unconditionally. Baka tayo nagle-label tayo sa tao na pwede nating tanggapin. Na pwede nating maging bisita sa bahay. Samantalang pwede naman natin maging guest of honor natin si Jesus Christ, unang-una sa ating mga buhay. Buksan natin yung ating mga puso, mga kapatid. Because Jesus, He is unconditional acceptance. The next verse, di nag-testify siya. After she testified, sabi rito, they came out of the town and made their way toward Him. Now, the next verse, many, sabi rito, marami sa mga Samaritana on that town believed in Him, kay Jesus Christ, because the woman's testimony. Tama? Parang ikaw, pag nag-testimony ka rito sa harapan, marami mga kapatiran, nako, abuti talaga ng Panginoon sa buhay ng kapatid na ito. Wala pala sa kalingkingan yung dinanas ko sa buhay ko na trials, better sa kanya, mas mahirap yung kanya, pero napagtagumpay niya dahil sa kabutihan ng Lord. Ganyan yung nangyari sa babae. He told me everything I ever did. The next verse. Ang daming sumampalataya na kay Jesus Christ. So when the Samaritans came to Him, kay Jesus, parang ganito, nag-testimony ako, tapos maraming naniwala sa Panginoon, di ba? Now, every Sunday, nandito tayong lahat, di ba? Every Sunday, there is a fresh revelation lagi sa Word of God kay Jesus. Ganyan nangyari sa mga tao. They urged Him to stay with them, and He stayed 2 days. Parang yung mga tao na nasa harapan ng babaeng Samaritana, nagpunta sila ngayon kay Jesus Christ personally. Nagpunta sila marami. Sabi nila, manatili po kayo rito ng 2 araw man lang. Di ba? Ano nagudyok sa kanila? Yung Samaritanang babae nag-testimony. Dahil sa testimony ng Samaritanang babae, tayo na nakapakinig, gusto naman natin mapuntahan si Jesus, marinig natin kung ano yung talagang sinasabi ni Jesus. And that was happened. 2 days siyang nag-stay doon sa Samaria. Siyempre, everybody's listening to the teachings of Jesus Christ. And there is transformation, mga kapatid. Alam niyo, kapag tayo ay nakikipagniig sa salitaan ng Diyos, wala naman literal na Jesus eh. Tama? Alam ko, agree kayo. But there is a word coming from Jesus na pwede nating mabulay-bulay. At i-reveal sa atin. Ang sabi rito, He stayed for 2 days, and because of His words, yan, many more became believers. Kanina salita? Kanina sa Samaritana, di ba? Naniwala sila dahil sa sinabi ng Samaritana na ito na yata yung Mesiya. Sinabi niyang lahat yung aking buhay, yung aking lahat ng baho, yung aking pait ng buhay. Lahat yun sinabi niya. But then here, sabi rito, because many more became believers. Bakit? This time, hindi na lang dun sa babaeng Samaritana, kundi sa turo ni Kristo Jesus. The next verse. Ito yung sabi ng mga kababayan niya sabi, they said to the woman, ang sabi ng Samaritana, di ba? We no longer believe just because of what you said. Hindi na kami ngayon naniniwala lang dahil sa iyong testimonya. Okay? Parang tayo. Ngayon, hindi na tayo naniniwala lang sa mga testimony ng kapatiran natin, but because we experience personally sino si Jesus sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. That's why they said, now we have heard for ourselves,
And we know that this man really is the Savior of the world. Palakpakan natin si Jesus. Napakaganda. Kasi pagbabasahin mo lang, parang walang dating, parang gano'n na, nagkwentuhan sila. Paano nangyari yung changing ng buhay ng Samaritana at ng maraming tao? Yan si Jesus Christ, ang buti talaga. He stayed 2 days doon sa lugar na yon. Eh tayo, ini-invite tayo, supla-suplado pa natin, saka na lang. No? Tingnan si Jesus Christ. Samaria ito, kalaban nilang mortal ito. Pero giniba ni Jesus Christ. Bakit? Lahat ng tao, kayang-kayang tanggapin ng Panginoon. Not just who you are, not just what you have done. Kapatid, kahit mabuting tao ka, mabait na tao ka, hindi yun ang basehan ni Kristo Jesus. But what Jesus did on the finished work on the cross of Calvary. That's why may faith tayo, di ba mga kapatid? Ito yung faith natin. Yung finished work na ginawa dito sa cross ng Calvary ni Jesus Christ, yan yung ating faith. And then faith can move us, can transform us. Kaya sabi rito, ngayon hindi na kami naniniwala lang sa sinabi mo, kundi naniniwala kami dahil narinig namin mismo dito kay Panginoong Kristo na siya ang tagapagligtas nating lahat. Wow, praise God. Purihin ang Panginoon. The next slide. I have 3 slides na lang po. What is the point on this passage, mga kapatid? Pwede tayo, we can connect seeking friendship. Alam niyo, simple-simple lang si Panginoong Kristo. Makikipagkaibigan lang. Hindi dahil religyoso tayo, born-again Christian ka, na kapag, di ba, ang hirap lang pag nakikita ko, nandiyan na yung born-again, nandiyan na naman yung tanggapin mo si Jesus. Di ba, ang hirap nung iniiwasan tayo ng ganon? Kita niyo si Jesus Christ. We are like disciples na maging kasama na nila si Jesus Kristo, ang thinking ng kanilang mind, ganun pa rin. Bakit nakikipag-usap yung guro natin? Anong ginawa ni Jesus? Nakipagkaibigan po, mga kapatid. Remember that Jesus Christ said, love your enemy. Ang sabi ng marami, Pastor, ang hirap naman yan, love your enemy. Mahirap talaga. Pero kung titingnan natin, sasalaminin natin si Jesus Christ, mahirap, madali. Madali, kasi si Jesus yung ating batayan, si Jesus yung ating best example na pwede palang maging kaibigan ko ang kaaway ko. Ang sabi ng mga matatanda, yung tunay na kaibigan, kapag ka nakaaway mo, it was a mortal enemy. Baligtarin natin yon. Yung mortal enemy mo, pwede palang maging best friend mo through Jesus Christ. Palakpakan niya si Jesus Christ. Hallelujah! Kinoconnect lang natin yung kapwa-tao natin sa pakikipagkaibigan, pero actually, dinadala natin sa presensya ni Lord, sa paanan ni Jesus Christ. And that is the true Christian. Hindi po nasusukat dahil araw sa tuwing Sunday, nagba-Bible study tayo, hindi yan ang batayan ni Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sabi ko kanina, napakarami sa Biblia, sa Gospel, pinagaling ni Jesus Christ, hindi mananampalataya, hindi born again. Kasi ang mga born again, ang dadamot, lagi lang sinasabi, nasa amin ang pangako ng Diyos, kami lang pagmimilagrohan. Hindi po. Ito, nakita natin, kaaway nila. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, it will turn to a friend. The next verse. Kita niyo yung mga tao, is yung woman, come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Ito na kaya yung Kristo? Okay lang yun. Minsan nakakarinig tayo ng mga baguhang mananampalataya, ganyan. Kasi hindi pa lubusan nilang nakikilala ng personal si Jesus Christ unless Jesus Christ stayed at you. Paano mo makikilala ang isang tao kung hindi kaya nagkakadaupan ng palad, nagkakakwentuhan, nagkakausap palagi? Tingnan niyo yung mga anak ninyo. Dumating, galing sa eskwela, pasok sa kwarto. Gisingin mo, dinner na, di ba? Natin dinner, papanik naman sa kwarto kasi may assignment daw. Kinabukasan, papasok na naman. Walang communication. Anong nararamdaman natin bilang mga magulang? Di ba parang andun ka sa loob ng bahay mo pero parang ang layo-layo naman ng kalooban. Hindi mo alam kung anong nangyayaring personal dun sa anak mo. Just like Jesus Christ. Gusto ni Jesus, meron tayong personal interaction lagi sa Kanya. And through His Word, tama talaga. Pwede pala gamitin natin yung salita ng Diyos. Pakipagniig natin kay Kristo Jesus. Kahit minsan may alinlangan, okay lang yun. Ito yung iiwan ko ngayon sa inyong lahat. Para sa ating lahat to, let us continue to demonstrate an unconditional acceptance and love as we seek
friendships in connecting people to God. Tayo lang po magiging instrumento, mga kapatid. Huwag naman natin angkinin, dahil sa akin kaya nakakilala kay Kristo Jesus yan. Huwag naman ganun, kapatid. Pwede natin sabihin, ginamit po ako ng Panginoon para malapit din siya mismong personal sa presensya ng Diyos. The way, paano tayo makipagkaibigan, it was Jesus Himself. The very supreme example po, mga kapatid. He was a friend of sinners. He was a friend of drunkard. Kahit minsan nale-level tayo, yan si pastor nyo, yung tropa niya, puro mga drug addict, pusher pa nga eh. It doesn't matter, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay may pusong unconditional acceptance, you are in Jesus. Seek friendships in connecting people to God. Iko-connect lang natin sila. At kapag ka na-connect na yung mga tao, sila na mismo magsasabi, hindi na ako naniniwala lang dahil sa sinabi mo, kapatid. Naniniwala na ako ngayon dahil sa turo ni Kristo Jesus. And because that grace and mercy, unconditional acceptance of our Lord Jesus Christ. Tayong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Sige po, pikit po tayo, pikit. Huwag niyo intindihin yung kapatid niyo po sa tabi niyo. Huwag niyo intindihin. Father, as we bow our head and close our eyes, patuloy nga po kayong mangusap sa bawat isa. Kung ano po yung mga pwede naming mapulot sa oras na ito. Sa turo na kung saan, pwede pala kami maging friendly. At yan po yung starting namin sa buhay namin na pwede mai-connect yung kapwa-tao namin. Even our office mate, even our family, our children, our father, mother, yung mga kapatid namin sa tahanan namin. Lord, I pray that each and everyone, dahil sa iyong salita, pwede rin kami magamit mo, Panginoon. At sa pagpatuloy na paggamit mo sa amin, Panginoon, mas maraming taong magpapasalamat sa inyo. Mas maraming taong lalapit sa inyo. Because truly indeed, each and everyone, meron kaming matinding pangangailangan na ikaw lang po, Panginoong Jesus, ang pwedeng makapuno nito. At sa oras na ito, kung sino man sa aking mga kapatid na ito, meron silang kauhawan. In your word, Lord, I pray na pwedeng-pwede mong punuin, tapalan, alisin yung mga hindrances na yun, yung sagabal sa buhay namin. At maraming salamat, and you are the only one, Jesus Christ, na pwedeng gawin yan sa mga buhay namin. Kaya salamat po sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin to the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.